Isang bonggang-bonggang gabi na naman sa inyo lahat. Ito na naman si Bongbong, sisilipin ng inyong mga sumbong. Walang paliligtasin, lahat tutumbukin dito sa mas pinabonggang Sumbong-sumbong kay Bonggang-bonggang Bongbong. Dito na kayo magsumbong, diretso pa ang aksyon. Ito na ang unang sumbong. Sumbong ito ng isang shopaholic na nirereklamo. Ang mga babaeng mahilig mag-shopping tapos ipopost yung mga pinamili nila pero halatang-halata naman na nabili ito sa sale at a super discounted price. Kilatisin natin ang sumbong na yan. Anong ginagawa mo? Pinipicturean yung mga binili ko kasi ipopost. Ipopost mo pa yan? Isa-save mo lang naman nakuha. Hoy, hindi nila malalaman yun, no? Basta alam nilang mahilig ako mag-shopping. Ay! Haggard! Oh! Alam ka? Oh! Priceless ang kagagahan mo. Every time na mamimili ka, ipopost mo tas lalagyan mo ng caption na done shopping or just got home from shopping. Kahit ang mga pinamili mo ay obvious na nakuha mo lang sa sale bin. Kailangan pa ba talagang i-big deal yan? Bueno, itigil mo na yung pagpapansin mo kung ayaw mong ihanap ko ng maraming likes and views yung bagsak presyo at bargain mong sumbong. Bueno, ito na ang ikalawang sumbong. Sumbong ito ng isang observer na nirereklamo. Ang mga lalaking ang hilig mag-post ng pagiging vain nila. Pati pagpunta-punta sa mga beauty and wellness salon para magpagawa. Kalikutin natin ang sumbong na yan. Pampering time. Having a facial, hair spa, later, massage. Post. Wow! Kailangan talagang ipangalandakan mo ang pagiging vain at ang pagpapagawa mo sa Derma Clinic. Hindi ba dapat sinasarili mo na lang yan, lalo na't isa kang lalaki dahil ang lakas makabading yan? Besides, gusto mo naming malaman kung ano yung mga inalis, mga inayos, ano idinagdag sa'yo para pumogi ka sa paningin namin? If I were you, isesekreto ko na lang yan. Kung ayaw mong i-makeover ko yung nangingitim at saksakan ng oily mong sumbong. Bueno, eto na ang ikatlong sumbong. Sumbong ito ng isang bystander na nirereklamo. Ang mga taong idinadaan pa sa social media para punahin at ireklamo ang mga taong hindi nagpaupo, hindi nagpasingit, hindi nagpakita ng kabutihan sa kanila kahit hindi naman nila ito kilala. Sakyan na natin ang sumbong na yan. Hoy! Ano? Hindi mo man lang ako papupuin? Teka. Excuse me. Anong ginagawa niyo? Kukunan kita ng picture, tapos ipopost ko para makita ng lahat ang pagiging ungentleman mo at walang modo. Miss, pasensya na. Hindi pa kasi ako kumakain eh. At nahihilo ako sa gutom. Kaya hindi ako makatayo. Oh, see? Inassume mo na agad na walang modo yung tao? Eh, hindi mo naman alam ang dahilan? Dahil hindi mo naman sila kilala? And then, agad-agad, ipopost mo sa social media ang encounter nyo? Eh, paano naman yung karap mong may dalang cake, pero hindi niya binuksan at hindi ka inalok? Ipopost mo rin ba na madamot siya? O yung katabi mo na nagbayad ng pamasahe at hindi ka nilibre, ipopost mo rin ba na makasarili siya? Itigil mo na yung paggamit ng social media sa walang kapararakang bagay kung ayaw mong inantad ko at pagpiestahan namin sa social media ang itsura at amoy ng iyong sumbong. Which reminds me of this quote that I'm reminded of. Don't play no trick. Don't judge so quick. I'll make you sick with just one kick. So always think before you click.
Bueno, hanggat may reklamador, hanggat may pakialamero, hanggat may sumbongero, nandito ako at titirahin ko kayo sa sumbong. Kaya kung may gusto kayo ipatira, ipagbigay alam nyo lang dito sa amin sa Mas Pinabonggang Sumbong-Sumbong kay Bonggang-Bonggang Bongbong. Dito na kayo magsumbong, diretso pa ang aksyon!